Mga brothers, available na sa Shopee ang ating riding jersey at iba pang mga riding gears na ginagamit natin. Nandyan yung link sa gilid ng video. Let's go! Sa go! What's up mga brothers? Kamusta kayo? Welcome back sa ating episode 3 nitong Skygo Magnus 200. Alam nyo naman, once a month naglalabas tayo ng episode nito para alamin ang kanyang performance and of course yung kanyang long time review. So ngayong episode mga brothers, aalamin natin yung kanyang acceleration at syempre yung kanyang braking performance. Sa episode 2 kasi tinignan natin yung kanyang mga cornering and suspension dyan sa zigzag ng Olongapo. This time around, nandito tayo sa loob ng Subic Bay. Etong daanan na to hindi masyadong dinaraanan ng mga sasakyan, kaya pwede tayo makapag-arangkada test at syempre makapag braking test. Ayan, tignan nyo naman yung view, ang ganda, kaya gustong gusto ko rito nagre-review ng motorsiklo. Bukod sa maganda na yung daan, maganda pa yung seascape na makikita nyo. Ayan po yung bundok ng Zambales. Ito po yung parte ng Olongapo up to Bataan. O, diba? So tara, subukan natin ito sa isang arangkada. Tingnan natin kung mapaisandaan natin dito sa kahabaang ito. Alright? Siyempre, itong si Magnus 200 hindi naman talaga dedicated sa isang performance riding. Isa po kasi itong cruiser bike mga brothers, no? So more on touring po siya and chill ride. Yun lang dito sa ating review mga brothers, inaalam natin yung kanyang capacity, di ba? Para po may idea yung iba kung gaano kalakas ang isang cruiser nito sa pagiging 200cc na motorsiklo. Yan, scooter pa masasabi ko. Okay. So check tayo, tignan natin kung ilang segundo siya bago siya hopefully mapaisanda natin doon, mahaba naman siya. Okay, so let's go. Isandaan kaya natin yun, hindi ko masyado makita sa speed meter pero may lakas din ang motor na to sa pagiging 200cc mga brothers. Ayan, kasama natin yung Salt Moto Crew syempre pa. Alright, so isa pa mga brothers, napapansin ko sa speed meter nag around 96-97 tayo no? So isa pa, subukan natin. Actually ngayon ko lang siya napatakbo ng ganon, pinatatakbo ko lang kasi ito ng swabe, pero syempre minsan stretch din natin yung makina. Alright, so 1, 2, 3, go. $48, $70, $90, 6 na tayo. Hanggang 96 lang talaga tayo, pero meron pa siyang ibibigay. Yun lang, naiilang ako dito kasi may parking dyan, baka may biglang lumabas na sasakyan. Pero kaya niya po maka-100 o 100 plus na takbuhan. Pero ayon sa aking nakita sa speed meter, naka 96 kilometers per hour tayo rito, no? Ayan. Pero sa akin, sapat na yon. Hindi ko naman ito tatatakbuhin ng ganong kabilis para sa akin lang kasi kaya nga ako nag cruiser bike gusto ko lang kasi chill ride mga brothers. Ayan. So mostly mga 60 lang, 70, okay na ako doon. Sapat, mabilis na nga sa akin yung 80, no? Alright mga brothers, this time around yung braking naman niya. So dito sa Salt Moto, patatakbuhin natin siya ng 40, 50, 60 kilometers per hour pagdating sa kanyang preno. So doon po natin siya pepreno. So unahin po na muna natin siyang patakbuhin ng 40. Ayan. So ipepreno na po natin ito ng sabay. Disc brake sa harap, drum brake sa likod. Tingnan natin kung may sasakyan. Brake. Stop. Ayan, ilang segundo kaya yon mga brother. Okay, so ngayon naman baliktad yung cambio kasi patakbuhin naman natin siya ng 50 kilometers per hour.
Ayan, 50 na. Brake. Stop. Ba, maganda-ganda ang kapit ng preno ha. Mas gusto ko itong bagong gulong na kinabit dito ng Skygo kaysa dun sa nauna nilang demo kasi nag-i-slide yung likod ko. Pero dito sa bagong gulong na kinabit nila na Timsan yung brand, wala akong maano na nag-i-skid siya o nag-i-slide yung gulong sa likod. Alright, patakboy naman natin ito ng 60. Ayan, 60 na. 60. Brake. Stop. Ganda ng preno. Ganda. Walang skid. Tamang-tama yung balanse ng preno kahit drum brake yung likod. Tamang-tama lang sa kanya. Para sa akin, sapat na to. Pero kung gagawin ng disc brake ng Skygo, yung version 2 nila, dito sa Magnus 200 sa second batch, mas maraming matutuwa. Pero para sa akin, okay na yung drum brake ang likod. Disc brake sa harap, sapat na para sa isang ganitong klase ng motor. Okay. So mga brothers, natapos na ang ating acceleration review and braking review dito kay Magnus 200 at abangan nyo po sa ating episode 4, alamin na natin yung kanyang fuel consumption. Actually, hindi ko pa inaalam yung kanyang fuel consumption. Gusto ko talaga na sabay-sabay tayong alamin ito, no? So magkakakandak tayo ng isang long ride at aalamin natin yung kanyang yung kilometers per liter ng motorsiklong ito. Pero I tell you now mga brothers na siguradong matipid ito. Baka pumalo tayo rito ng mga 45 pataas pagdating sa kanyang konsumo. Pero malay natin, baka makuha pa natin ng 50, mas maganda. Pero napakatipid nitong motor na to. Uunahan ko na kayo at aalamin lang natin yung eksaktong numero niya. Okay, so kung interested kayo sa motor na ito, yung second batch daw is malapit nang dumating ngayong taon daw. Wala pang sinasabi si Skygo ng exact date, pero nangako sila sa atin na darating yung second batch na mas maraming stock para po sa mga hindi pa nakakapag-avail ng cruiser bike na ito. Ito nga yung si Magnus 200. At kung kayo mga brothers ay interested kayo sa motor na ito, maaari po kayong mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. At syempre kung gusto niyo pong pa-reserve na, mag-contact lang po kayo sa ating page. Yan po ang Sort Moto at saka mag-call and text sa ating cellphone number. Once again, ako po si Sort, ang inyong ahente pagdating sa motorsiklo. Alright.